palalim na ng palalim ang mga bashing ng mga tatakbo sa susunod na eleksyon. At isa dyan sa talagang pinagpipistahan ng mga bashers ay si Willie Revillame. Hari ng sablay, mayabang, hindi nakaredy sa kanyang plataforma. Paano mong mapagsisilbihan ng mula sa puso ang bayan kung ang mismong pamilya mo ay hindi mo kayang i-handle? Christy Ferman, binatikos ang pagpapasya ni Willie Revillame na tumakbo bilang senador. Walang plataporma, puro awa lang. Ipinahayag ni Christy Ferman ang kanyang pagkadismaya sa plano ni Willie Revillame na tumakbo bilang senador sa 2025, at sinabing tila wala siyang malinaw na plataporma maliban sa pagpapasaya at pagtulong sa mahihirap. Sa kanyang online program, direktang sinabi ni Christy na hindi siya kumbinsido sa mga plano ni Willie sa larangan ng politika. Ayon kay Christy, tila hindi handa si Willie sa pagpasok sa politika at nagkukulang sa malinaw na direksyon at plataporma maliban sa pagpapasaya at pagtulong sa mga mahihirap. Na ng palalim ang mga bashing ng mga tatakbo sa susunod na eleksyon. At isa dyan sa talagang pinagpipistahan ng mga bashers ay si Willie Revillame. Hindi nawawala ang pangalan ni Kuya Will sa mga binabatikos na mga Sobrang pambabatikos sa kanya. Sa bagay, marami naman sila, pero talagang kasama siya talaga sa top. Sa kanya. Meron sa talaga. Sa kanyang sentro. Correct. Yan. Yung ang tawag sa kanya ngayon ay hari ng sablay. Yun. Kasi nga, ang nakasama doon, yung kadaldalan niya. Ayun. Na, di ba lahat ng mga nag-sumite ng kanilang COC, nagbigay lamang ng plataforma, yun na itinawid nila. Hindi sila nagdadaldal ng patagilid na, hindi ko na kailangan pera, hindi ako magnanakaw, hindi ako ganyan. Eh siya, may ganun ka. Kasi dapat sa campaign period niya yan sasabihin. Nung ano niya yung kalaban niya. Pero sa pag-file ng COC, dapat ito muna yung gagawin ko. Pag ako'y manalo, ito yung saka kung ano lang ang mga tanong ng media men, yun ang sasagutin niya. Kaso, siya nagpa-interview kung saan-saan. Diba? Kaya nabuo tuloy sa isip ng mga kababayan natin na ano ba naman to, hindi pa man kampanya, naninira na ng mga politiko. At saka feeling ko ngayong 2025 mukhang mababago na ang tema ng kampanya. Kasi di ba na na masyado. Diba ang social media? Kasi yung sasabihin mo mga kasiraan, kasi alam na halos sa mga tao yan, di ba? Sa social media pa lang mababasa mo. Kaya hindi mo na bibigyan oras pa, yung oras na binigay sa'yo para manira ng mga kalaban mo. Dapat talaga naman hindi ganon. Dapat sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Yun, hindi na yung plataforma ng iba. Kung ano ang pakay mo sa mga tao. Siguradong magkakaroon po, mga kachika, ng pagkakainitan. Partido, laban sa partido. Maaaring magkakaroon pa rin ng kulay ng ganon. Yes. Pero hindi na ito yung panahon na yan. Dahil sawan-sawa na tayo sa mga nababasa natin at napapanood sa social media. Iba-iba yan. Sa YouTube, di ba? TikTok, sa Facebook, FB, Twitter, kung saan makikita mo talaga lahat. At saka kasi, pag sinasabi mo, babalik sa kanya kasi ka agad yung mga baser, babanatan, bakit yung ginawa mo? Ay, bakit yung ganito? Ikaw nga, masyado ka nga, hindi, puro ka makapangako. Yung sinabi niya na, bakit? Napakarami ng Pangulo na dumaan, na bago ba ang buhay ng mga kababayan natin? Mahirap pa rin sila. Ang galing, no? Ang tinding niyang pumuna. Siya kaya maging Pangulo. Ano kaya mangyayari? Panggulo siya hindi naman siya Pangulo. Kaya nga, siguro malalaman natin yung sa 2025 kapag sumampan na sa entablado. Hindi na yung ganito, dati, ganito. Kasi babalikan sila. Willie Revillame. Willie Revillame. Hari ng sablay yan. Mawawala yung kayabangan sa kanya. Yun ang mahirap. Dapat talaga, lagi natin paalala, diba? Dapat talaga magbago. At ngayon, ibinabato sa kanya? Dapat charity begins at home. Dapat yung pamilya mo muna ayusin mo. Hindi yung ganyan na inisa-isa na yung kanyang pakikipaghiwalay, yung mga kaso-kaso na kung ano-ano. Ang dami niyang haharangin. Ang daming bato na ipupukol. At lumalabas pa nga ngayon yung mga tragedy na nangyari doon sa Ultra. Lumabas pa doon sa Facebook na gano'n. Wala na talaga. Wala na control. Kasi ang tanong nila, paano mong mapagsisilbihan ng mula sa puso ang bayan kung ang mismong pamilya mo ay hindi mo kayang i-handle? Di ba? Parang gano'n, hindi mo kayang hawakan. May laging balik na tanong. Lalong babalik na tanong para sa mga kumakandidato, lalo na sa mga sinasabi nila. May balik talaga. At saka
hindi talaga maalis yung salitang mayabang si Willie, pikon si Willie, mapangmaliit si Willie, puro na lang kung ano-ano mga pinagsasasabi, yung mga ganon. Yun yung apat na yun, kapag yan nabura, pero palagay ko mahihirapan Yan dapat ang trabahuhin niya. Hindi niya kaya. Oo. Kabaligtaran dapat ay ipakita niya. Pero kapag ka naman bumait ito, sasabihin, ay naku, pakitang tao lang Ayun, yan. oo, yun Ang ang naturalesa, sasabihin. hindi naman niya nababago. So, napakahirap talaga. Wala siyang din. pupuntahan. Oo, napakahirap. Hari ng sablay, mayabang, at kung ano-ano pa, hindi naka-ready sa kanyang plataforma. Di ba? Walang masabi kundi magpapasaya ng tao at magbibigay ng tulong sa mga mahihirap na isang napakatindi ng usapin matagal na di ba? correct. Kaya ang hirap na maging isang Willie Revillame. Yun lang, may pera siya. Di ba? May pera siya na pang magagastos niya talaga sa kanyang kandidatura. Pero sapat ba yun? Naku. Walang plataforma? Di ba? Kaya aabangan natin ito. May mga abogado naman. Yun ang sinabi ni Kuya Epe, makikipagtulungan po ako sa aking mga abogado. Yan ang Di ba? Ang ganda-ganda nung sinabi niya na yon, di ba? Oo, kasi lahat naman tayo, pag usaping ganyang legal, dapat kailangan talaga doon tayo kumonsulta sa mga nakakaalam. Oo. Yun dapat talaga. Hindi mo sasarilinin, lalo na kung hungkag naman. Di ba? At wala ka pang kaalam-alam. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa mga may alam? Ayun. Ay, ganun lang yun. Si Kuya Will ba makipag-ugnayan sa mga abogado? Naku, Meron naman, may pagkakataon, pero matigas ang ulo niya. Hindi niya Kung ano yung gusto niya, yun ang gagawin niya. Kaya siya ay hari ng... sablay. Kantahin mo nga. Ano bang- Hari ng sablay. Anong masasabi mo sa pagtakbo ni Kuya Will? Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Christy? Comment mo sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong post, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong na po ito sa akin. Yeah.